Ngayong araw, July 28, 2025, ay masasabi nating mainit na naman. Yan, mainit na naman po ang eksena dito sa mundo ng crypto. Sapagkat muli na namang gumagalaw ng malakas si Bitcoin habang lumalapit sa isang mahalagang resistance zone. Bukod pa dyan ay may isang kakaibang project na nagsimulang magpahiram ng crypto loans gamit ang iris scanning platform ng World ID. At hindi lamang po yan, may prediction rin ang Bitwise na pwedeng magpabago sa buong pananaw natin sa 4-year cycle ni Bitcoin. Kaya yan po ang tatlong malalaking balita na siyang ating pag-uusapan sa video na ito sa araw na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, umpisahan po natin sa pinakaunang balita natin dito. Ito po ay may kinalaman sa Bitcoin Resistance Zone. Ayan, Bitcoin nears key resistance zone as traders prepare for larger price swings. Muling nabuhayan si Bitcoin ngayong linggo habang umaabot po ito sa presyong $119,300. Ayon po sa datos mula po sa Cointelegraph Markets Pro, ay umangat po si Bitcoin ng halos 4% mula sa kanyang recent low na $115,000 nitong Biyernes. Ang paggalaw na ito ay indikasyon ng muling pagbawi or pagbangon ni Bitcoin mula sa matinding volatility na dulot ng pagbebenta ng halos 80,000 na Bitcoin mula po sa tinatawag na Satoshi Era Whale. Isa pong malaking Bitcoin holder na hawak pa ang mga coin mula po noong mga early years nito. Ayon po sa Look On Chain ay nanggaling po ang bintahan na ito sa Galaxy Digital na nagbenta ng Bitcoin sa ngalan ng kanilang client. Kahit malaking halaga ang naibenta ay mabilis po itong na-absorb ng market. Kaya maraming analyst ngayon ang naniniwalang maaring magtuloy-tuloy ang rally ni Bitcoin. Ngayon ay ano nga bang ibig sabihin ng resistance zone na ito? Ayon po sa mga crypto analytics platform na Coinac, Coinac ay papasok na ngayon si Bitcoin sa tinatawag nilang strong resistance zones. Yan po ay nasa pagitan ng presyong $119,000 hanggang $120,000. Ito ay lugar kung saan maraming liquidation clusters ang naitala. Ibig sabihin ay maraming traders ang may mga open positions na maaaring ma-liquidate kapag naabot ang presyo na ito. Kaya inaasahan na mas magiging volatile po o pabago-bago ang presyo ni Bitcoin sa mga susunod na araw. Ayon po kay The Kingfisher, isa po siyang kilalang market analyst, ay dapat maghanda ang mga trader sa mas malalaking paggalaw ng presyo habang nag-a-adjust ang market sa bagong momentum. At ayan, dito naman po tayo sa pangalawang balita kung saan ay may kaugnayan po ito sa World ID loans. Yan, Divine Research issues unbacked crypto loans using some Altman's World ID. Yan, ano naman ang catch dito? Gamit po nila ang iris scanning platform na World ID ni Sam Altman upang ma-verify kung sino ang umuutang or umutang. Sa ganitong paraan ay natitiyak na hindi pwedeng gumawa ng maraming account ang mga taong nag-default o hindi po nagbayad sa unang utang nila. Ayon po sa founder na si Ginoong Diego Esteves, ay layunin po nilang matulungan ang mga ordinaryong tao tulad ng guro, fruit vendor at kahit sino basta't may internet connection. Para raw po itong microfinance on steroids. Ang bawat loan ay nasa ilalim ng $1,000 at ginagamit ang USDC bilang stablecoin. Mas mataas man ang interest rate na umaabot mula 20% hanggang 30%, ay tinuturing nila itong makatarungan dahil sa 40% default rate ng mga bagong borrower. Paano naman po nakakaapekto ito sa crypto ecosystem?
Ang ganitong uri ng pautang ay pwede pong magbukas ng bagong pinto para sa mga hindi naaabot ng traditional na financial institutions. Ngunit may kaakibat rin itong panganib o risk dahil sa mataas na risk ng default at ang posibilidad na maabuso ang technology ng identity verification. Dahil dito ay mahalagang maging maingat po ang mga borrower at institutions na pumapasok sa ganitong sistema. Kung magtatagumpay po ang Divine Research sa kanilang modelo, ay maaring makita natin itong i-adapt ng mas maraming kumpanya sa crypto lending sa hinaharap. Yan, dito naman po tayo sa pangatlong balita kung saan ay ang Bitwise, forecast po ni Bitwise ngayong taong 2026 dito kay Bitcoin. Yan, Bitcoin up year is 2026 and the 4-year cycle is dead. Yan, ayon kay Bitwise. Isa po sa pinaka-controversial pero interesting na balita ngayon ay ang prediction ni Ginoong Matt Hougan. Siya po ang Chief Investment Officer ng Bitwise. Ayon po sa kanya ay maaring makita natin ang malaking pagtaas ng presyo ni Bitcoin ngayong taong 2026 or next year. Ayon po kay Ginoong Hougan ay patay na raw ang 4-year cycle na matagal nang sinusundan ng mga trader. Sa halip ay naniniwala siyang magkakaroon tayo ng sunod-sunod na positibong taon para kay Bitcoin. Isa sa mga dahilan nito ay ang unti-unting pagbawas ng impact ng Bitcoin halving tuwing 4 na taon. Ayan, every 4 years. Dagdag pa niya ang cycle ng interest rate ay nakakatulong na rin ngayon sa crypto. Mula pa noong April ay lantaran na raw ang pressure ni Pangulong Donald Trump sa Federal Reserve na ibaba ang interest rates. Kapag nangyari ito ay magiging less attractive ang mga traditional na investment tulad po ng bonds at time deposit. Kaya mas maraming investor ang posibleng lumipat sa crypto gaya ni Bitcoin. At ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast ay mahalaga pong obserbahan natin ang lahat ng ito. Ang pagsipa po ni Bitcoin malapit sa resistance ay maaring maging simula ng bagong momentum. Kaya't kailangan po nating maging handa kung tataas or babagsak ito, lalo na kung malapit na ang liquidation clusters. Kung meron ka pong Bitcoin holdings ay mainam na bantayan mo ang galaw nito sa mga susunod na araw. Kung wala ka pang hawak ay baka magandang pag-isipan mo kung kailan papasok, lalo na kung tuloy-tuloy ang rally. Sa usapin naman ng mga unbacked loans gamit ang World ID, ito po ay isang babala at oportunidad. Kung ito po ay lalaganap, ay maaring magkaroon tayo ng access sa crypto lending kahit dito po sa Pilipinas. Pero wag po nating kalimutan ang panganib o risk ng mataas na interest at default rate nito. At ang forecast naman para sa taong 2026 or next year, ito po ay magandang paalala na ang crypto ay long-term game. Hindi lang ito para sa mabilisang kita. Kung totoo po ang sinasabi ng Bitwise, ay mas lalong dapat tayong mag-ipon at maghanda habang maaga pa. At bilang panghuli, para sa akin ay nakaka-excite pero nakakakaba rin ang mga pangyayari. Si Bitcoin po ay patuloy na nagpapakita ng lakas pero marami pa rin ang uncertainty sa paligid nito. Ang Divine Research naman ay nagpapakita ng inobasyon pero may dalang responsibilidad. At ang Bitwise ay nagbubukas ng bagong pananaw kung saan posibleng magbago na ang galaw ng market. Ang mahalaga ay manatili po tayong updated, maging responsable at huwag pong magpadala sa hype. Kung marunong po tayong magbasa ng balita at technical na galaw ng market, ay malaki po ang tsansa na makagawa tayo ng matalinong desisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.